Tingnan po natin itong kabuuan po ng chapter 2 in the book of 1 Timothy, isang pastoral letter ito, that he addressed men. Ang kinakausap dito ni Apostol Pablo sa kanyang pinaabot na mensahe kay Timothy ay mga kalalakihan. Mga kalalakihan na sila dapat ang tagapanguna. Sila ang maglilid. At that goes with prayer. Kahit sa mga panalangin, ang desire ni Pablo ay manguna ang mga kalalakihan. Men led in public prayer na meron siyang hinihingi. Ano yung hinihingi ni Pablo? Ang desire niya? With specific attitude. Men should lead prayer but with specific attitude. At sinabi ng pray everywhere, in every place, that is praying everywhere, lifting holy hands, without anger and without quarreling. Ano po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo? Pinakikita ni Apostol Pablo that prayer is appropriate. Kailangan in every place where Christians gather. Kailangan ng prayer. Every time Christians gather together, there must be prayer and men should lead in prayer. Yun yung desire ni Paul na pinakikita niya. This desire is with specific attitude. Ang sabi niya, with purity of heart and action, free from unconfessed sin. Yung pala kailangan sa panalangin. Kailangan with purity of heart and action, that only means free from unconfessed sin. Meaning every time a person pray, a man pray, men pray, there must be a reconciliation and peace. Mayroong pagkakasundo, mayroong kapayapaan. This is sabi without anger and quarreling. Meaning, when it comes to prayer, personal conflict and anger towards other should be resolved first. Pag lumapit pala sa Diyos, para ka manalangin, yung personal conflict and should have peace. Kailangan ma-resolve muna ang mga problema before engaging in public prayer. That means you have to promote peace and unity within the congregation. And in this context, ang sinasabihan ni Apostol Pablo, mga kalalakihan. Men, when you lead prayer, you have to have that right attitude. Kung meron kang grievances, meron kang mga problema kung kanino man within the church context, you have to resolve that problem before you lead in prayer. So yun yung desire ni Apostol Pablo. No? Klaro sa mga talatang verse 8. Kasi mga kalalakihan ang kanyang inaarisan was encouraging them to take the leading role in a corporate prayer within the church context sa iglesia. So ang punto po natin sa mga talatang ito, nananawagan sa Apostol Pablo for a sincere public in unified prayer. Sincere public in a unified prayer by men whose lives are right with God. Hindi pala pwedeng basta nananalangin ka. You have to have a right heart, right life with God and your fellow believers. Na-imagine ko nung binasa ko itong sinabi ni Apostol Pablo, pag nananalangin ka, halimbawa kasama mo yung kagalit mo, paano ka mananalangin with all your heart? Paano mo na ibibigay yung buong puso mo? Meron ka kagalit na katabi mo. Or meron ka galit sa labas. Paano mo ilalapit sa Diyos ang puso mo with purity? Kung meron kang grievances. So yun yung desire ng Apostol Pablo.
men should pray with purity of heart. So, yun yung hinihingi. Pero yung ginamit natin yung teksto is yung para sa mga kalalakihan to lead in every prayer. Pero ngayon po ang pag-uusapan natin, hindi lamang mga kalalakihan. Ang pag-uusapan po natin, lahat. Kaya nga pinamagatan ko yung people of God on prayer. At ang tanong ko po, yung 3-word question, do you pray? So, aadisan natin ang lahat ng tao ng Diyos. Those who claim to be God's people, those who claim to be Christians. Ang addressin natin ngayon, lahat po tayo. Hindi lamang mga kalalakihan, ibig sabihin, but all, kasama ng mga babae rito. At titingnan natin, we're looking to the principle and the practical application on prayer. At sisimulan ko nga dun sa tanong ko, do you pray? No? Itong tanong na ito, ay kayo lang ang pwedeng sumagot. Itanong niyo sa sarili niyo, kayo pa ba'y nananalangin pa? Kasi hindi ko naman alam kung nananalangin kayo. Ako nga, di nyo rin alam kung nananalangin pa ako. Ganon din naman kayo. Hindi ko alam kung nananalangin kayo. Kayo lang ang nakakaalam kung nagpipray pa kayo. Napakahalaga nito. Whether you pray in private or hindi kayo nananalangin, it is between you and God. Hindi tayo makapagtago sa Diyos. Alam ng Diyos kung nananalangin ka o hindi ka nanalangin. It is between yourself and God. Bakit ko tinatanong ang ganong tanong? Bakit ko tinatanong yung do you pray? Nananalangin pa ba kayo? Meron akong nabasa. Ang sabi nung nakita kong nabasa, ang mga tao daw, sa buong maghapon ng araw, hindi man lang naalala ang Diyos. Kaya lang naalala pagdating sa gabi. Doon lang sila natutong kausapin ng Diyos sa gabi. Pagbangon sa umaga, wala, iba na ginagawa. Then pagbalik sa gabi, doon lang uli naalala ang Diyos. So ito yung dapat may importanteng maunawaan ng bawat isa sa atin. Sapagkat, prayer, unang punto natin, prayer is absolutely needful to salvation. Magtataka, bakit kailangan sa salvation ng prayer? Siguro may mga nagtatanong sa inyo. Sinasabi ko rito, absolutely, dahil ang kinakausap ko po mga Kristiyano. Tayo po ang kinakausap natin, hindi natin kinakausap yung mga unbelieving people. I'm talking to those people who claim to be Christian believers. Kaya nga ang tanong ko, do you pray? Christians. No? At sinasabi ko, it is absolutely needful dahil sa ating pagiging mga mananampalataya. Because nobody can expect to be saved. Nobody can expect to be saved who does not pray. O bakit? Makakaligtas ba ang pagpanalangin? Of course, hindi na. Hindi. Because salvation is by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Yun yung salvation. Kaya yung prayer, hindi nakapagliligtas. But anyone cannot have salvation without asking for it. Pag hindi mo hinihingi. Meaning, you cannot receive ang tawag nito, pardon. Hindi ka mapapatawad kung hindi mo hinihingi yung kapatawaran. So you have to pray to God. Lord, patawad. Hindi yung kanta, ha? Kanta, Lord, patawad. Hindi. Tayo mismo. With a serious heart, asking forgiveness. And that is true prayer. We cannot receive pardon of our sin if we will not lift up our heart inwardly sa Diyos. So, kaya tinatapik ko itong prayer sa the feeling na baka meron nang nagpabaya sa atin. This is just a reminder para sa atin. Baka hindi na po tayo nananalangin. Nobody will be saved by prayer because prayer cannot save. But at the same time, without prayer, nobody will be saved. Bakit po?
Magbibigay tayo ng halimbawa sa aking pinupunto. Nobody can eat. Walang pwedeng kumain. Wala pwedeng uminom. Wala pwedeng matulog by proxy. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Hindi ko pwedeng sabihin kay Brother Romulo, busy ako eh. Pwede ba pumunta ka ron? Ikain mo nga ako sa restaurant? Hindi mo pwede sabihin, Brother Romulo, hindi ko pa tapos ang trabaho ko, pwede bang pumunta ka sa kwarto ko, itulog mo nga ako ron? O pumunta ka nga sa kusina, hindi na ako makapunta, napapagod na ako, iinom mo nga ako ng tubig. No! You cannot do these things by proxy. Same with our soul. Hindi ka pwedeng ihingi ng tawad ng mga tao sa Diyos. Ikaw lang ang pwedeng humingi. Pwede kang ipanalangin na sana Diyos, magkaroon si brother ganito ng pusong magpapakumbaba at magsisisa yung harapan. Pero in person should come to God and ask for forgiveness. That is in prayer. So napakahalaga ng panalangin na hindi natin dapat pabayaan. Each must attend to these things for oneself. We have to repent for ourselves. Ikaw lang pwede magsisi. Hindi naman ako pwedeng pagsisi ni Brother Romulo. Hindi naman pwedeng sabihin ni Brother Romulo, Lord, nagsisisi po ako para kay Pastor Bill. Ako dapat lumapit, Lord, nagsisisi ako sa kasalanan ko. That's personal. So no proxy. Each must pray to God, must speak to God personally. We must do it for ourselves. Tayo mismo sa sarili natin. Sapagkat walang ibang makakagawa niyang kundi ang ating sarili. So pangalawang, ang punto natin dito, to be prayerless is to be without God. To be prayerless is without Christ, without grace, without hope, and without heaven. Pag hindi ka marunong manalangin, ang taong hindi marunong manalangin, walang Kristo, walang Diyos, walang langit. Tanong natin, nananalangin pa ba kayo? O hindi na? No? Tinatanong ko ditong, do you pray? Sa pangalawang punto natin, a habit of prayer is one of the surest mark of a true Christian. No? A habit of prayer is one of the most surest mark of a true Christian. Pinakatiyak na tanda ng isang tao'y isang mananampalataya. Ang panalangin. Sapagat ang lahat ng anak ng Diyos, nandito sa mundong ito, pari-parihas tayo. When it comes to this respect, prayer, lahat dapat ng mananampalataya. Kailangan marunong manalangin. Ito, minsan ito hindi naman masama, yung panalangin natin. Yung ginagawa natin minsan, hindi tama yung panalangin. Pero hindi siya masama. Yung manalangin na ginawa nating tuldok, kuwit ang pangalan ng Panginoon. Panginoon Diyos, tulungan mo ako. Panginoon Diyos, ganito. Yung parang ginagawa mong kama at tuldok ang pangalan ng Panginoon. Halimbawa, susulat ako sa inyo. Sister Yuli, ito po gusto ko marating Sister Yuli, sana mabigyan mo ako nito, Sister Yuli. Imagine mo. Tapos magpe-pray ka sa Panginoon, hindi yan tama. We have to study the right way of prayer. Napakahalaga kung paano tayo nananalangin. Huwag nating gawin koma at saka tuldok ang pangalan ng Panginoon every time we pray. We have to learn to pray properly. No? Pero hindi masama. Napapractice yan Hindi masama yan. But we have to practice the right way of prayer. So, ang sinasabi lang natin, the habit of prayer is one of the surest mark of a true Christian. Meaning, ang lahat ng anak ng Diyos ay kailangang marunong manalangin sapagkat dito lang tayo nagkakaisa. Pag sinabi natin tayo mga Kristiyano, dapat marunong tayong manalangin. Sapagkat ito yung unang pagkilos ng isang tao, babae at lalaki, when we are born again, is praying. Ito yung common mark natin.
Pag naging Kristiyano ka, the common mark of a Christian, all those elect of God, they cry to God. When you say cry to God, they call upon God. They pray to God. Naalala ko po sa book of Luke chapter 18 verse 7, naalala ko pong narrative na yon. Yung isang judge na mayroong babaeng nananalangin. Tapos ayaw siyang pakinggan ng judge hanggang sa napuno na siya sa kainis niya. Tinulungan na lang yung persistent prayer ng babae. Tapos ang sabi ng Panginoon Kristo, and will not God give justice to his elect who cry to Him day and night? Ang imagine, anak ng Diyos, cry to God day and night. So dapat marunong tayo. Ito isang paalala lang. Hindi ko naman sinabi, baka hindi ko naman kayo nakikita. But as we go on this new year of our lives as a church, i-check natin, baka yung prayer natin napapabayaan na. Nag-prayer meeting kami kahapon, 4 lang kami. Ang haba ng aking hinandang, yung aking hinandang devotional, haba. Pero natapos namin na maigsi lang. Kasi 4 lang kami. Ibig ko sabihin that we have to give importance to prayer. Sapagkat isa yan sa pinakatiyak na tanda ng isang mananampalataya. Hindi tayo marunong manalangin, pero ang Espiritu Santo tumutulong sa atin. Kaya natatawag natin ang Diyos na Abba Father because of the help of the Holy Spirit when it comes to prayer. Lahat tayo hindi marunong manalangin. Usually, ang prayer natin, personal lang eh. Lord, gawin mo sa akin to. Lord, gawin mo sa akin to. Lord, parang ganun. Pansarili lang. A selfish prayer. Usually, your selfish prayer. Pero alam ko may mga kapatid tayong nananalangin hindi lang sa sarili. Nananalangin sila para sa iba. Kaya nga sinasabi it is a sure mark of a true Christian. Praying. Ang punto ko po, praying is bahagi na ng buhay ng mga mananampalataya. Bahagi na ito sa bagong kalikasan ng isang tao na nabago na ang buhay. We have a new identity. We are now Christians. And praying is part of our life. Hindi dapat pinababayaan. Kasi, kapag na-feel natin yung ating, anong tawag nito? Yung na-feel natin yung ating pagiging brokenness, yung brokenness natin, na-feel natin yung ating weakness, of course, you have to cry to the Lord. We have to know. We have to learn. We have to call upon the mercy and the grace of God. Kapag naranasan natin yung mga ganong conditions sa buhay. Pero hindi lang dahil sa na-feel mo yung brokenness, na-feel mo yung weakness mo, lapit ka sa Diyos. In everything, sabi nga Paul sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng lugar, manalangin ka. Kahit nandun ka sa iyong workplace, pagka meron ka opportunity, call upon the Lord. Para hindi tayo mahalin tulad doon sa sinasabi ng Psalms 14:4. All the evildoers do not call upon the Lord. All the evildoers do not call upon the Lord. So maliwanag na pinakikita yung contrast. All the converted people pray. Kaya yun yung tanong ko kanina. Do you pray? Kasi sa business nga, busy na lahat ng tao Ako, naranasan ko yan, kaya nahiya nga ako nung pinag-aralan ko ito Kasi sa gabi, kasi dapat naglaan ka ng oras ng panalangin. Huwag yung mananalangin ka kung antok ka na. Ayan, yung misis ko Pag nananalangin kami. Sa sobrang antok na namin manalangin, minsan siya antok na. Yun yung kininto ko sa inyo noon, hindi siya chismis misis Pag nananalangin kami, antok na siya. Nagyayuko ng ganyan. Nung unang panalangin, mayroon pang nag-agree. Ang later, wala nang nag-agree. Tulog na pala. Kaya sabi ko, oy, tapos na. Amen. Ganun lang, di ba? So, minsan ganyan tayo, napabayaan natin yung prayer. Ang punto ko, all converted men, all converted people of God, they pray.
Again, sasabihin ko po, this is just a reminder para sa atin. Baka nakalimutan na natin na mga Kristiyano tayo and part of our lives is praying. A conversation with God. Every time. Hindi lang kung may pangangailangan ka. Naalala mo ang Diyos. Naalala ang Diyos pagka may problema na. Pero pagka maalwan ang buhay, okay lang. Hindi ko naman kailangan ng Diyos eh. Pero mga problema na, doon na kailangan ng Diyos. So that's not the way to talk with God. To make a conversation with the Lord. We have to have time to have a conversation with the Lord. Because we are converted people. We have to learn how to pray. Hindi natin ma-deny na may mga tao naman na kung mananalangin, hindi naman kasama ang puso. Meron din problema dyan. Nananalangin nga, hindi naman kasama ang puso, para lang tumutula. Naalala ko yung panalangin, si Mrs. uli, isampul ko, hindi ko isampul lang iba. Si Mrs. lang. Isasampul ko. Mga bata pa siya noon, hindi pa kami mag-asawa. Isinama niya ako sa yung mga padasal. Aba, nagdasal yan. Antorin David, plansahin mo siya. Antorin David, plansahin mo siya. Yung pala panalangin mo siya, ang dinig nila, plansahin mo siya. Ay, imagine, nananalangin siya, plansahin mo siya. Hindi pala panalangin mo siya. Ibig sabihin, hindi kasama ang puso doon sa panalangin, just uttering words. Minsan nararanasan natin yun. Sa sobrang antok na kung ano lang sinasabi. Minsan pabalik-balik ka na dahil antok ka na eh. O minsan hindi mo alam ang ginagawa mo. Basta nagsasalita ka na lamang na walang laman yung dalangin mo para ka na lang tumutula. So hindi kasama ang puso. Mayroon ding nananalangin ganyan. So i-check natin yung ating mga salawin when we pray. Kailangan ma-check natin ano ba yung ating pinananalangin. Nauunawaan ba ng Diyos yung ating pinanalangin? Nanalangin di kasama ang puso without sincerity. Kaya hindi ko sinasabing basta ang tao'y nananalangin, isa na itong patunay at kasi a proof that everything in him, in his soul, is okay. Kasi nga, yung sinasabi ko, nga nananalangin eh. Lalo yung mga memoryado, may naranasan ako, nakaluhod, nananalangin. May mga orasyon, yung tawag na orasyon, nananalangin. May magulo, tumayong bigla. Huwag tayong magulo niyan. Tapos balik. Alam niya kung saan siya tumigil eh. Binalikan uli. Memoryado yung panalangin. Kaya kahit guluhin mo siya, pag bumalik siya, yun pa rin yung kanyang pasisimulan kung saan siya naputol. Bakit? Because memoryado. It does not comes from the heart. Memoryado ang panalangin. So, hindi prueba na basta't nananalangin, it speak about the condition of the soul of a person. Kaya nga, mayroong yung attitude when it comes to prayer. Purity of heart. Kasama ang puso. Sabi ni Paul. And one thing, pagka mayroong nananalangin, pero mayroong deception and hypocrisy. Mayroon kami nakasama nung araw, ng prayer and praise kami, na napag-usapan yung mga trials, ilalong nagpapatibay sa pananampalataya. Siguro, tandang-tanda ni Sister Yuli yun. Yung medyo pilay-pilay. Nung manalangin ta overnight prayer, sabi niya, pagka ikaw sinubok ng Diyos, yan ay nagpapatibay sa inyo. Aba, nang malalangin, pasigaw pa eh. Lord, dagdagan mo pa mga pagsubok ko. Eh, sabi ko, isa-isa lang. Dagdagan pa dahil akala niya, the more na marami siyang tinatanggap na pagsubok, the more yung blessing ng Panginoon. No, that's not the way. That's not true. Loud praying. Pero sometimes it is just hypocrisy. Wala talaga ang puso. Ang ibig kong sabihin, not praying is a clear proof that a man is not yet a true Christian. Yung not praying ha, may mga panahon kasi na nakakalimutan natin mag-pray. Talagang nananalangin naman tayo. May panahon lang nakakalimutan natin. Kaya sinasabi natin, for us to be reminded. Pero linawin natin, not praying proves that a person is not really a Christian. Kasi kung Kristiyano ka,
Dapat marunong kang manalangin and you have a time for prayer. Binibigyan na ito. Ito yung paraan lang natin para makausap natin ng Diyos. Ito yung panahon na kailangan nating maglaan para sa Diyos. Napakahalaga ng binigay sa atin ng Diyos. Para tayo magkaroon ng kaligtasan. Tapos makakalimutan lang natin siya kapag maalwan ang buhay. Kasi kung ang tao hindi marunong manalangin, hindi siya Kristiyano. Bakit? Hindi niya nafe-feel na meron siyang kasalanan. Ang tao may kasalanan, pero hindi niya feel na kailangan niya makipag-usap sa Diyos, sa problem. Gumawa ka ng kasalanan, pero hindi ka nagre-repent, may problema ka na sa sarili mo. Hindi mo na kayang ibigin ng Diyos. Hindi mo maisip na ikaw ay merong pagkakautang sa ating Panginoon Kristo because He died for your sin, pero hindi ka nakikipag-usap sa Kanya. Hindi ka malang nagpasalamat sa ginawa niya. Hindi mo malang pinasalamatan ng lahat ng ginawa niyang pagkilos, pagtitiis para sa iyong kaligtasan. Hindi mo nagawang magpasalamat sa Diyos. Ang taong hindi marunong manalangin is not true Christian because he does not long after holiness. Ayaw maghangad ng kabanalan. Hindi niya na-desire na maging bahagi sa bayan ng Diyos sa langit. Sa mga ganitong tao, kailangan maborn again muna. Makaranas muna sila ng pagbabago ng buhay. They need to be a new creature. They need to have a new identity. They have to be a true Christian. Ngayon, lahat naman Kristiyano eh. Lahat ng kausapin niyo, Muslim yan natin, hindi Kristiyano eh. Pero magkipag-usap ka sa mga tao, they are all Christians. Pero, hindi lahat mga anak ng Diyos. We are all created by God, but we are not all children of God. Tandaan natin yung bagay niyan. Maaring ang isang tao ay magmamagaling sa kanyang mga nalalaman, everything about the doctrines. Pwede niyang ipagmalaki yung naunawaan niya sa election. Pwede niyang ipagmalaki yung naunawaan niya about predestination. No? Pwede niyang ipagmamalaki yung kanyang pagkaunawa sa biyaya ng Diyos, yung pananampalataya. Pwede niya ipagmalaki. Lahat yung nalalaman niya. Pero kung hindi naman siya marunong manalangin, yung mga sinasabi niya, buwentok lang, walang silbi, walang kabuluhang mga pananalita. Maaring alam niya lahat yung doktrina, lahat ng katotohanan about the doctrines. Maaring tama ang lahat ng views about doctrines. Pero ang totoo, baka head knowledge lang. Naipon lang. Mayroong nagtanong sa akin noon, nung nasa Bohol ako. Sabi sa akin, Pastor, which is right question? A pastor who looks for a church or a church looking for a pastor? Tanong niya sa akin, Pastor, ano bang tamang tanong? Ang isang pastor naghahanap ng iglesia o ang iglesia ang naghahanap ng pastor? Ang sabi ko, parehong mali yan. Bakit ang pastor naghanap ng iglesia? Bakit siya naging pastor? At wala pala siyang iglesia. Graduate kasi siya. Graduate siya sa Bible school. Graduate ka lang ng Bible school. Hindi ka pa pastor. Because a pastor should have a church to attend to. Pero kung wala kang mga sheep, how can you be a pastor? You can be a graduate of a Bible school. Pero hindi ka pastor. Yung isa naman tanong, yung iglesia ang naghahanap ng pastor. Bakit naman siya naging iglesia nang wala naman siyang pastor? A church must have a pastor. So parehong mali ang tanong. Magiging pastor ka kung mayroon kang inalagang tupa. Maging iglesia ka kung mayroon kang pastor. Kaya kung wala pang pastor ang iglesia, magpaaral siya. A homegrown pastor.
You are not to hire pastor from other churches because a church must have a unified doctrines. Baka pumasok na pastor sa ibang doktrina, mahawa pa kayo. Iba ang dalan niyang itinuturo, mahawa pa kayo. So yun yung problema. Hindi dahil alam niyang lahat ang doktrina. Baka head knowledge lang ang dala niya. Sapagat mas mahalaga na puno ka nga dito, kasama ang puso, puno din ang puso. Sapagat pag kasama ang puso mo, meron kang malasakit sa lahat ng bagay patungkol sa Diyos. Pero pag dito lang ang lahat, ang laman ng ulo mo, puro lang pagmamalaki. Kaya ito yung tanong natin ulit. The question is for us to know whether we are actually have acquainted with the throne of grace. And we can talk about God or speak about God. Kaya natin makipag-usap sa Diyos o kaya nating pag-usapan ng Diyos. Yun ang mahalaga makita natin. Na meron tayo, acquainted talaga tayo sa Diyos. Di ba kaya nating makipag-usap? Kaya nating i-share ang Diyos. Bakit? Alam mo kaya ka makipag-usap sa Diyos. Napakahalagang bagay itong panalangin. Nais ba natin na matuklasan sa ating mga sarili kung tunay tayong mga Kristiyano? Kaya ang question ko po ulit, do you pray? Diba nag-iisip kayo, ano ibig sabihin do you pray? Yung nga sinabi ko kanina, kayo lang makakasagot niyan. Kung talagang nananalangin kayo. Importante po sa Christian life itong prayer. Dahil pangatlo nating punto, there is no duty so neglected as private prayer. Maraming nag-neglect nito, maraming nagpapabaya nito when it comes to private prayer. Kasi busy na nga tayo eh. Kasi nandito na tayo sa panahon ngayon na napakarami ng mga religious professors. Marami ng religious professors. Marami na rin ngayong mga lugar ng public worship. Hindi kagaya noon. Kakunti lang. Ngayon, marami na halos lahat. Pagka may gustong umalis ng church, magtatayo ng sarili iglesia. Pag hindi na gusto yung kabilang church, magtatayo ng sarili iglesia. So, dumami ng dumami yung mga churches. Marami na napagpipilian ngayon ng mga pag hindi nagustuhan, lipat siya sa iglesia. So, marami na. Hindi kagaya nung araw, ilan lang. Ngayon, marami na. Marami na mga lugar ng public worship kaysa sa noong araw. Marami na ngayong mga taong dumadalo ng mga gawain kaysa noong araw. Pero naniniwala pa rin ako. Napakarami pa rin ang nag-neglect ng private prayer. Hindi pa rin yung iba, hindi pa rin marunong manalangin. Nananalangin pa ang pagka-gathering. Mananalangin lang kapag ka nasa church. Pero pagka on private time, hindi na nanalangin. Marami pa raw. Marami pa akong naniniwala kung marami pa rin hindi nagkakaroon mga private prayer. Alam niyo po, ang panalangin is one of those private transactions between God and our soul. It is a private transaction between God and our soul. Ma-express natin ating sarili in prayer. Hindi ito nakikita ng tao. Yung panalangin natin, hindi nakikita ng tao. Kaya dahil walang nakakakita, kagaya ko, hindi nyo man ako nakikita eh. Hindi nyo alam kung nananalangin ako. Hindi. Same with you. Kaya may mga tendencies tayo. Wala namang nakakakita sa akin. Hindi man lang masabing hindi ako nananalangin. Hindi na ako nakikita. Nakalimutan mo, nakikita ka ng Diyos. Sa lahat ng panahon, lahat ng pagkakataon, kahit saan ka man naroon, nakikita ka ng Diyos. Hindi ka makapagtago. So, maaring marami pa na nananalangin din naman, pero just uttering words. Lalo yung prayer, yung palasak na ginagamit ngayon, yung itinuro ng Lord na prayer.
Marami ngayon yan. Pero sometimes, memoryado na nga lang, Our Father art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Memoryado yan eh. Sasagutin man, Hail, Miracle, nakpo. Wala. Maraming nananalangin na wala sa tama. So we have to learn how to communicate with the Lord. We have to learn how to speak. How to utter words na pwedeng mapakinggan ng Diyos at tutugunan niya. Pero kung nananalangin ka na walang laman yung panalangin mo, paano tutugunan ng Diyos? Minsan nanalangin tayo, sinasabi ko nga kanina, na pang personal lang. Pag hindi natutugunan ng Diyos, galit. Bakit hindi ako tinutugunan ng Diyos? Nananalangin ka, ayaw ng Diyos sa'yo yun eh. Baka mapahama ka kaya hindi binibigay sa'yo eh. But you have to pray according to God's will. Hindi yung gusto mo lang, kapritsyo mo lang. So maraming ganun na nanalangin ngayon. Uttered words, mga walang laman yung mga sinasabi sa panalangin. Maraming tao ngayon, kumakain, natutulog, umiinom, bumabangon, pumapasok sa trabaho. Tapos pag galing sa trabaho, umuwi ng bahay. Routine na yun. Kakain, iinom, tutulog, babangon, papasok sa trabaho, uwi ng bahay. Ganun lang yung routine. Yung iba naman, masayang-masaya. Masayang-masaya silang nilalanghap ang nilikha ng Diyos na hangin. Masayang-masaya silang nakikita ang kagandahan ng panahon, pagsikat ng araw. Masayang-masaya silang naglalakad sa lupang nilikha ng Diyos. Hindi nagpapasalamat sa may likha. Kahit bahagya mo lang pagbanggit na, Lord, salamat sa mga bagay na ito. Hindi nananalangin. Meron talagang hindi nananalangin. At yun ang inaalala ko, baka meron tayo bilang mga Kristiyano, hindi tayo dumadalangin at nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay na tinatanggap natin sa Kanya. Yung pagtulog mo, yung pagbangon mo, malakas ka, may buhay ka, may hininga ka. Paglabas mo ng bahay, kaganda ng simoy ng hangin. Naipasalamat ba natin sa Diyos yung mga bagay na yon? Yung nilalakaran mo, yung sikat ng araw, nagpatutuyo ng mga basang damit natin. Naipasalamat ba natin sa Diyos yun? No. Yun ang inaalala natin. Kaya nga ina-addressan natin dito mga Kristiyano. Baka nagpabaya tayo when it comes to prayer. Kaya ngayon 3 words na sinasabi ko, do you pray? At pagdating sa mga panalangin, sinabi, the attitude is without anger and doubting. Kailangan makita natin mga bagay na ito. Napakahalaga na maunawaan natin ang kahalagahan ng panalangin. Ang punto po natin dito, ang mga salita na ipinapahayag natin without the heart are useless to our soul. Useless. Hindi makikinabang ang ating mga kaluluwa sa mga panalangin walang laman. Kasi walang mapapakinggan ng Diyos. Yung minimumurya mo lang, wala sa isip, wala sa puso. Because God will not listen on uttering words na hindi maintindihan ng Diyos. At hindi maintindihan niya, there is no prayer. Ang ibig kong sabihin, praying and sinning will never live together in the same heart. Hindi maaring manahan sa puso ng tao yung kasalanan at ang panalangin. Hindi pwedeng manahan pareho yan eh. Sapagkat prayer will consume sin or sin will be choked by sin. So, makita natin, pag isang tao mapanalanginin, meron siyang assurance na hindi maghahari ang kasalanan sa buhay niya. Because if there is sin, there is meron kang banta ng kasalanan, when you pray, talagang lalaban yan. Hindi magtatagumpay ang kasalanan. Because prayer will consume sin. Hindi ko nakikita ang mga puso ninyo. Hindi ko rin alam yung mga private history ninyo when it comes to spiritual things. Pero tatanungin ko pa rin kayo, do you pray?
No? Mahalaga yan. Pang-apat, diligence in prayer is the secret of eminent holiness. Sapagkat prayer is the surest remedy against evil and sin. Ang kasalanan, hindi pwedeng tumayong matibay kung ang ating mga puso ay punong-puno ng panalangin. Hindi siya maaring manatili doon. Pag ating idinadalangin yung kasamaan, pag ating dinadalangin yung kasalanan, hindi yan magtatagal sa atin. The devil cannot take dominion over us if we continue praying. Now, nais ba natin lumago in grace and be a devoted Christian? Then ask yourself, do I pray? Panglima, neglect of prayer is one of the great cause of backsliding. Siguro, backsliding. Marami mga tao who profess loudly kapag init na yung bago. Maraming bagong naging Kristiyano, init na init. Talaga naman kung manalangin yan, Lord, patawad! Habang tumatagal, nagsasubside niya yung feeling niya. Wala na, nakalimutan ng manalangin. Pag dumating na ang trials, wala na. Malamig na dahil may trials na. You know what? Ito ay isang miserableng bagay kapag kang isang tao ay naging backslider. Sapagkat ito yung pinaka-unhappy. Once a Christian becomes a backslider, ito yung pinaka-unhappy na bagay na maaring maranasan ng tao. The worst thing to be experienced by a person who experienced God's grace and mercy is backsliding. Proverbs 14:14. The backslider in heart will be filled with fruit of his ways. Ano ang mga dahilan ng backsliding? In general rule, ang isa sa pinaka dahilan ng backsliding is neglect of private prayer. Alam niyo saan nagsisimula ang backsliding? Sa puso. Pag nakalimutan manalangin, sa puso nagsisimula yan eh. Pati yung paglayo mo sa iglesia, sa puso nagsisimula yan. Hindi yan nangyayari in public immediately. It happens privately. Dahan-dahang tumitigas ang puso, dahan-dahan. Katagalan tumitigas na yan, tumatalikod na yan. At isa sa rason yan, lack of private prayer. Kaya nga, if you're a Christian, I trust you will never be a backslider. Kung ikaw Kristiyano, I trust hindi kayo magiging backslider. Kung totoo kayong Kristiyano. Pero kung hindi ka totoong Kristiyano, yun ang nakakalungkot. You just enjoy fellowship. You just enjoy a part of a church. Pero ayaw mo naman maging kabahagi sa iglesia. Okay lang ang fellowship, okay lang pakikisama. Parang you're just living according to the world. Masaya ka lang na may fellowship ka. Masaya ka lang nakasama mo mga Kristiyano. But how about you? Bakit ayaw mo maging kabahagi sa iglesia? Ano problema? Naranasan mo na ang biyaya ng Diyos, pero ayaw mo. Nakakalungkot. Matigas na ang puso. Kahit anong gawin, pag-abot sa iyo, ayaw mo talaga. Bakit? Matigas na puso. You just love to be Christian. You just love to be in fellowship. But you do not want to be Christian. Mabigat yan. Nakakalungkot ang bagay na yan. Pag tinawag tayo ng Diyos, ang gusto ng Diyos na kasama ka sa kanyang bayan, you have to be part of the body. And one reason na sinasabi ko, why? Na tumitigas ang puso mo because of lack of private prayer. Hindi ka na nananalangin. Pinabayaan mo na yung communication mo sa Diyos. Tumitigas na ang puso mo. Masaya ka na lang sa samahan. Pero hindi ka masaya, nakasama mo ang Diyos. Yun ang malaking problema. I-check natin mga sarili natin. Masaya lang ba tayo dahil sa fellowship? O masaya tayo dahil kasama tayo sa pamilya ng Diyos?
We have to. Kailangan seryoso tayo sa ating Kristiyanong buhay. Nitong pasok na taon na ito. Huwag nating pabayaan. Pasiglahin nating muli yung ating prayer life. Either as a church or individually. Lastly, prayer is one of the best means of happiness and contentment. Naninirahan tayo dito sa mundo na punong-puno ng mga kalungkutan. Napakaraming nagpapalungkot sa atin. Ito yung kalagayan ng mundo mula nung pumasok ang kasalanan. The time pa, Adan at Eva nagkaroon na ng kaguluhan sa mundo because of sin. Sa madaling salita, hindi maaring magkaroon ng kalungkutan kung walang kasalanan. Nalulungkot ka because of sin. Hanggat ang kasalanan ay ma-drive out natin, walang kabuluhan para sa isang tao supposed to be na kaya niyang pawiin ang kanyang mga karanasang kalungkutan. We cannot get through life without sorrows kung nandun ang isa. Ang katotohanan, the greater our affection, the deeper our affliction. Habang lumalalim yung ating affection, doon naman lumalalim yung ating pagkaranas ng affliction. No? The worse, the more we love, the more we have to weep. No, maiyak tayo. What is the best means of cheerfulness dito sa klase ng mundong ito? Ang pinakamainam na pamamaraan is a regular and a habitual practice of taking everything to God in prayer. Pag nakaramdaman ng kalungkutan, take it to God in prayer. May kanta yun. Lahat ng bagay, idalhin natin sa Panginoon. This is a plain advice of the Bible. Sa Luma at Bagong Tipan, in Proverbs 50:15, and call upon me in the days of troubles, I will deliver you, and you shall glorify me. 55:22 of Psalm, cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Ang sabi naman ni Apostol Pablo in Philippians 4, chapter 6 and verse 7, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Doon lang tayo makasumpong ng kapayapaan sa Diyos. Ang sabi ni James naman in 5:13, is anyone among you suffering? Ano sabi? Let him pray. Di ba? Doon lang tayo makakasumpong ng kapayapaan sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. These are the practices of the saints na pinakikita sa banal na kasulatan. Prayer can bring down to us the one who said, I will never leave you nor forsake you. When you pray, doon lang siya natin mararanasan. Doon lang natin siya maramdaman. Kaya nga po, church, as I remind about prayer, I want us to be happy, and the only useful question I can say is, do you pray? Nanalangin pa ba tayo? Kaya ating challenge as we close. Make prayer a regular business of life. Value regular times in the day for prayer. Hindi mahalaga kung pasigaw o malakas ang iyong panalangin para i-prove lang sa mga makakarinig sa'yo na nanalangin ka. Hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga, praying with the heart, praying in faith, believing that our prayer is being heard. Ito yung mahalaga. Kaya po, sa pagwawakas, let Christians today be praying Christians. Let churches today be praying churches. Let the people of God be prayerful people. Yun ang challenge natin. Ang sabi ni Thomas Adams, never tell me of a humble heart
where I see a stubborn knee. Pag hindi ka marunong daw lumuhod, stubborn, matigas ka. Pag nanalangin ka sa Diyos, you have to learn how to bend your knee in prayer. Again, church, my challenge. Ulitin ko po, hindi ko sinasabing hindi kayo marunong manalangin. But I am just reminding us all as a church and as an individual, this year, we must give importance to prayer because it is the only way we can allow God knows doon sa ating mga damdamin, lahat nating mga naranasan, and we have to communicate God in everything. In everything, lahat na sa Diyos. At ako, sa buhay ko, ranas ko yan. Nung ang misis ko twice, na nag-50-50, hindi ko sinamahan sa ospital. Dinala nila si misis sa ospital. Sabi, sama ka, ayaw ko. Matataranta ako eh. Ang ginawa ko, umakyat ako sa kwarto. Nananalangin ako. And God hears me. He listens to prayer. He answers prayer. My challenge is, this year, we should be a prayerful church and a prayerful individual. Amen? Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat. Salamat sa pagkakataong natalakay po namin ang mapahalagang bagay na ito. Na hindi man namin nakikita, hindi namin alam, sapagkat hindi namin batid ang kalagayan ng bawat isa. Pero batid ninyo kung kami nananalangin pa. Panginoon Diyos, pasiglahin niyo po ang aming mga spiritual life. Buhayin ninyo ang mga nangihinang kaluluwa na nagpapabaya na sa panalangin. Huwag niyo pong pabayaan na malayo ang sino man sa iglesyang ito sa iyong presensya because of neglect of private prayer. Huwag niyong hayaan na maligaw ang iglesyang ito because of neglect corporate prayer. Tulungan niyo po kami. Napahalaga ng bagay na ito. Nagtitiwala kami, Panginoon Diyos. Ikaw ang tumawag sa amin. Tinipon mo kami para sa iyong kapurihan. At alam namin, hindi mo kami pababayaan. Kaya salamat po sa inyong kabutihan loob. Purihin po kayo. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.